Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang video lesson para sa ating Filipino 9 para sa week 6. Ngunit bukod sa ating video lesson, may isisend ako sa inyong Google Form para mamonitor ko kung lahat ba kayo ay nakapag-in sa ating online class. Sa Google Form, mamamonitor ko kung sino lahat yung nakapag-sign up, sino lahat yung naka-in sa ating online class. At syempre, mamamonitor ko din kung sino lahat yung nakagawa ng activity kasi dun kayo magpapasa ng inyong gawain para sa Filipino Week 6. Sa Google Form, hingin ko ang inyong pangalan, section, at syempre, dun nyo po i-attach lahat ng gawain na ipapagawa ko sa inyo ngayong Week 6. Huwag nyo na lang pansinin yung mga ibang ingay sa aking paligid dahil medyo magulo dito sa bahay namin. Kaya pagpasensyahan nyo na ibang ingay. Para sa unang gawain, makikita nyo ito sa Google Form. Nakalagay dito, sino-sino ang mga tao sa inyong paligid ang lubos na nakaka-impluwensya sa inyong mga pananaw sa buhay at paano. Ito ay gagawin nyo sa long pad at syempre pipicturean nyo yung inyong gawa at i-attach nyo yung inyong gawa sa Google Form na ibibigay ko sa inyo. Okay, paliwanag ko lang sa gawain 1. Iisip lang kayo ng mga tao na sa palagay nyo ay nakaka-impluwensya sa inyo at paano siya nakaka-impluwensya sa buhay nyo. Sa pagkakataong to, maaari nyo munang i-post ang video at sagutin na ang gawain 1. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating tatalakayin. Alam mo ba, ang Pilipinas ay may mayamang panitikan. Isa sa mga patunay nito ang mayamang dulaan sa bansa. Ang dula ayon kay Aristotle ay isang sining ng panggagaya o pag-iimita sa kalikasan ng buhay. Ipinapakita nito ang realidad sa buhay ng tao, gayon din ang kanyang mga iniisip, kinikilos at sinasaad. Ito ay sinusulat at itinatanghal upang magsilbing salamin ng buhay na naglalayong makaaliw, makapagturo o makapagbigay ng mensahe sa manonood. Sa ating ika-6 na linggo sa Filipino 9, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa dula. Paano nga ba kapag sinabing dula? Okay. Ang isang dula ay isang akdang pampanitikan, ang layunin ay itanghal sa pamamagitan ng pananalita, kilos at galaw. Bago tayo magpatuloy sa talakayan ay may papanood muna ako sa inyong video. Matapos panoorin ang video ay gagawin na natin ang ating gawain 2 na may kaugnayan sa ating papanoorin ngayon. Kaya dapat na siguraduhin natin na tayo ay manunood ng maayos sa ating panonoodin ngayon. Ito ay pinamagatang Tio Simon. Ito ay sinulat ni Toribio. Ang dulang ito ay isinulat ng isang Filipinong manunulat. Ipinapakita rito na mayroong mahalagang bahagi sa isang tao ang pagkakaroon ng pananampalataya at paniniwala sa Panginoong may likha. Makikita rin dito ang isang pamilyang Pilipino na may panahong inilalaan sa panahon ng pangingilim. Tio Simon, Dula sa Pilipinas. Isinulat ni N.P.S. Toribio. Mga tauhan. Tio Simon, isang taong nasa katanghalian ng gulang, may kapansanan ang isang paa at may mga paniniwala sa buhay na hindi maunawaan ng kanyang hipag na relihiyosa. Ina ni Boy. Boy, pamangkin ni Tio Simon, 70 taong gulang. Oras. Umaga, halos hindi pa sumisikat ang araw. Tagpo. Sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tukador na kinapapatungan ng mga langis at pumada ng buhok, tuniko, suklay at iba pang gamit sa pag-aayos. Sa itaas ng tukador, nakadikit sa dingding ang isang malaking larawan ng birheng nakalabas ang puso at may tarakitong punyal. Sa tabi na nakabukas na bintana sa gawing kanan ay ang katring higaan ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kariwasaan. Sa pagtaas ng tabing, makikita si Boy na binibihisa ng kanyang ina. Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainip samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. Biglang uunat ang babae. Saglit na sisipati ng ayos ng anak. Saka ngingiti. O hayan,
Di nagbukha kang tao. Siya, dyan ka muna at ako naman na magbibihis. Sabi ko, ayoko magsimba eh. Ayaw mo magsimba? Hindi pagagalitin mo na naman ako eh. At anong gagawin mo rito sa bahay ngayong umagang ito ng pangiling araw? Maiwan po ako rito sa bahay. Kasama ko si Tio Simon. Ang atiestang yun. Ang patawarin ako ng Diyos. Basta, maiwan po ako. Makikipagkwentuhan na lamang ako kay Tio Simon. Makikipagkwentuhan ka? At anong kwento? Tungkol sa kalapastangan sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi, Mama. Maganda ang kinukwento ni Tio Simon sa akin. Husto ka na, husto na. Bago ako magalit ng totohanan at humarap sa Panginoon ngayong araw na ito nang may dumi sa kalooban. Pero... Husto na sabi eh. Matitigil sa pagsagot si Boy. Makaririnig sila ng mga yabag na hindi pantay. Palapit sa nakapinid na pinto ng silid. Saglit na titigil ang yabag. Pagkuway, makaririnig sila ng mahinang pagkatok sa pinto. Sino yan? Ako, hipag. Naulinigan kong... Padabog na tutunguhin ng babae ang pinto at bubuksan iyon. Mahantad ang kaanyuhan ni Tio Simon. Ngingiti ito. Maaari bang pumasok? Naulinigan kong tila may itinututol si Boy. Ayoko magsimba, Tio Simon. Maiwan ako sa iyo rito. Hindi ako sasama kay Mama. Iyan ang itinututol ng pamangkin mo, kuya. Hindi nga raw sasama sa simbahan. Maiiling si Tio Simon. Ngingiti at paikay kang papasok sa loob. Hahawakan sa balikat si Boy. Kailangan ka namang sumama sa simbahan, Boy. Kung gusto mong isama ako ay maghintay kayo at ako'y magbibihis. Magsisimba tayo. Mapapatingin ng maluwat si Boy sa kanyang Tio Simon, ngunit hindi makakibo. Ang ina ay napamangharin. Tatalikod na si Tio Simon at lalabas. Maiwang natigilan ng dalawa. Pagkuway, babaling ang ina kay Boy. Nakapagtatak ka. Ano kaya nagkain ng amain mong yan at naisipang sumama ngayon sa atin? Ngayon ko lamang siya makikitang lalapit sa Diyos. Kung sasama po si Tio Simon, sasama rin ako. Hayun! Kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amain. Kung hindi, hindi ka rin sasama. Pero mabuti na rin yun. Mabuti sapagkat hindi lamang ikaw ang maakay ko sa wastong landas, kundi ang kapatid na yun ng iyong ama, na isa ring... Mapapayuko ang babae. Papahirin ang luhang sumungaw sa mga mata. Magmamalas lamang si Boy. Namatay siyang hindi man lamang nakapagpa-Jesus. Kasi matigas ang kalooban niya sa pagtalikod sa simbahan. Pareho silang magkapatid. Sila ng iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagliligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sumasakabilang buhay na. Mananatiling nagmamasid lamang si Boy. Pagkuway, makarinig sila ng hindi pantay na yabag. At ilang sandali pa ay sumungaw na ang mukha ni Tio Simon sa pinto. Biglang papahirin ng babae ang kanyang mukha. Pasasayahin ito at saka tutunguhin ang pinto. Siya nga pala, mabibihis din ako. Nakalimutan ko, kasi dyan muna kayo ni Boy, kuya. Lalabas ang babae at si Tio Simon ay papasok sa loob ng silid. Agad tutunguhin ang isang sopang naroroon. Pabuntong hiningang upo. Agad naman siyang lalapitan ni Boy at ang bata ay titindig sa harapan niya. Iba na ang tumatandang talaga. Madaling mangawit, mahina ang katawan at... Biglang matigil nang mapansing ang tinitingnan ng bata ay ang kanyang may kapansanang paa. Matatawa. Bakit napilay po kayo, Tio Simon? Totoo bang sabi ni Mama na iya'y parusa ng Diyos? Sinabi ba ng mama mo yun? Oo raw eh. Hindi kayo nagsisimba. Hindi raw kasi kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw kasi... Hindi totoo, Boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni Mama, Tio Simon. Hindi raw kasi kayo nangingilin kung araw ng pangilin.
Bakit hindi kayo nangingilin, Tiyo Simon? May mga bagay, boy, na hindi maipaliwanag. May mga bagay na hindi maipapaalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit kung ano man itong mga bagay na ito, boy, ay isa ang tiyak. Malaki ang pananalig ko kay Bathala. Kaya ka sasama sa amin ngayon, Tiyo Simon? Oo, boy. Sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya huwag mong tanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama. Hindi nakakabuti sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala ng pananalig. Nangyari na sa akin yun at hindi ako naging maligaya. Titigil si Tiyo Simon sa pagsasalita na waring biglang palulungkutin ng mga alaala. Buhat sa malayo ay biglang aabot ang alingawngaw ng tinutugtog na kampana. Magtatagal ng ilang sandali pagkuway titigil ang pagtugtog ng batingaw. Magbubuntong hininga si Tiyo Simon. Titingnan ang kanyang may kapansanang paa. Tatawa ng mahina at saka titingin kay Boy. Dahil sa kapansanang ito ng aking paaboy, natutuhan ko ang tumalikod, hindi lamang sa simbahan, kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bondage ni Maugham at ako nananalig sa pilosopiyang pinananaligan ng kanyang tauhan doon. Ngunit hindi ako naging maligaya. Boy, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Ano nangyari, Tiyo Simon? Lalo ako naging bugnutin, magagalitin. Dahil doon, walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan hanggang sa mapag-isa ako. Hanggang sa isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamulat sa aking paningin. Ano iyon, Tiyo Simon? Uunat sa pagkakaupo si Tiyo Simon at tudukot sa kanyang lukbutan. Maglalabas ng isang bagay na makikilala na isang sirang manikang maliit. Ito ay manika ng isang batang nasasagasaan ng truck. Patawid siya noon at sa kanyang pagtakbo ay nailaglag niya ito. Binalikan niya ngunit siyang pagdaan ng isang truck at siya'y nasagasaan. Nasagasaan siya. Nadurog ang kanyang mga binti. Namatay ang bata. Namatay. Nakita ko ng dalawang mata. Ako nooy naglalakad sa malapit. At aking nilapitan. Ako ang unang lumapit sa kanya kaya nakuha ko ang manikang ito at nooy tangang mahigpit ng namatay na bata. Nawaring ayaw bitiwan kahit sa kamatayan. Anong pang nangyari, Tiyo Simon? Magbubuntong hininga si Tiyo Simon samantalang patuloy na nakikinig lamang si Boy. Muling maririnig ang tunog ng batingaw sa malayo, higit na malakas at madalas. Mananatili ng higit na mahabang sandali sa pagtunog. Pagkuway titigil. Muling magbubuntong hininga si Tiyo Simon. Mula noon, ako'y nag-isip na, Boy. Hindi ko na makalimutan ang pangyayaring iyon. Inuwi ko ang manika at iningatan. Hindi iniwalay sa aking katawan. Bilang tagapaalaalang lagi sa akin ng matibay at mataos na pananalig sa isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa. At aking tinandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig. Kahit ano, pananalig, ng sa anong bagay. Lalong mabuti kung pananalig kay Bathala. Kung may panimbulanan siya sa mga sandali ng kalungkutan, ng sakuna, ng mga kasawian upang may makapitan siya kung siya'y iginugupo na ng mga hinanakit sa buhay. Mahabang katahimikan ang maghahari. Pagkuway maririnig ang muling yabag na papalapit. Susungaw ang mukha ng ina ni Boy sa pinto. Tayo na! Baka wala na tayong dat ng misa. Hinanap ko pa kasi ang aking dasalan, kaya ako natagalan. Tayo na, Boy! Kuya! Tayo na, Mama. Kanina pa nga tugtog ng tugtog ang kampana eh. Tayo na, Tiyo Simon. Baka tayo mahuli. Tayo na! Muling maririnig ang tugtog ng kampana sa malayo. Nagmamadaling lalabas si Boy sa pinto. Lalong maging madalas ang pagtugtog ng kampana, lalong magiging malakas habang bumababa ang tabing. Ang wakas ng dula.
Para sa ikalawang gawain, pamprosesong tanong, panuto. Bilang pagpapalawig sa binasang dula, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, anong katangiang mayroon ang mga pangunahing tauhan? Ilarawan. Ikalawa, paano binago ng binasang dula ang iyong pananaw sa buhay? Ito po ay susulat sa long pad. At syempre tulad nga ng sinabi ko kanina, ang inyong gawa ay i-attach nyo sa Google Form na ibibigay ko sa inyo. Sa pagkakataon ito, maaari nyo nang i-post ang video na ito at magsagot na para sa ikalawang gawain. Alam nyo ba na ang dula ay isang akdang pampanitikan na ang layunin ay itanghal ang kaisipan ng may akda sa pamamagitan ng dayagulo, kilos at galaw. Itinatanghal sa entablado ang mga tradisyonal na dula, ngunit may mga dula ring itinatanghal sa kalsada, katulad ng salubong na ginawa tuwing linggo ng pagkabuhay, ang panuluya na ginagawa tuwing Kapaskuhan, at tibag, ginagawa naman tuwing Mayo. May iba't ibang klase pala ng dula kung saan iba't iba rin ang lugar na pinagtatanghalan. Katulad na lamang kapag mahal na araw, saan ba ginaganap ang dula? Diba sa may kalsada? Kapag naman Kapaskuhan sa pagsilang ni Jesus, saan ba ginagawa ang dula? Diba kadalasan ay ginagawa ito sa harap ng simbahan na kung saan ipinapakita nila ang paghihirap ni Maria bago isilang ang ating Panginoong may kapal. May mga sangkap ang dula, hindi lang maikling kwento, nobela, o sanaysay ang may mga sangkap. Syempre ang dula din. Una ang tagpuan. Ito ang daigdig na gagalawan ng tauhan at dito magaganap ang kwento. Ikalawa, tauhan, mga karakter na bumubuo sa daigdig ng kwento. Syempre meron tayong protagonist tsaka antagonist sa English, or ang bida at kontrabida. Ang bida, sa kanya nakafocus ang pangyayari sa dula at ang kontrabida naman, siya yung kalaban ng bida. Pagkatapos ng sangkap, syempre meron tatlong bahagi ang dula. Una ang yugto. Ito ang tawag sa paghahati ng dula. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpatay ng ilaw o pagladlad ng kortina sa entablado. Kung mapapansin nyo, syempre bago mag-umpisa ang dula, pinapatay muna nila lahat ng ilaw. At pag mag-uumpisa na, ibinubukas ang kortina sa entablado or sa stage. Susunod naman ay ang tanghal at tagpo. Ayan, sa bahaging ito, syempre kung mapapansin nyo minsan, isa lang yung pinagaganapan, sa stage lang, tama? Kaya iniisip natin paano nila mababago yung lugar, yung tagpuan. Halimbawa, kung tayo ay nasa tahanan, tapos biglang lilipat tayo sa simbahan, so paano nga ba ginagawa yung paglilipat ng tagpuan? Kaya kung mapapansin nyo, sinasara at ibinubukas yung kortina. Sa pagsara, doon nila inaayos yung tanghalan at inililipat nila sa ibang lugar. Narito naman ang elemento ng dula. Una ang script o nakasulat na dula. Ito ang kaluluwa ng dula. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula ay naaayon sa iisang script. Kumbaga, yung script, yun po yung nagiging buhay . Yun po yung nagiging daluyan ng storya na kung saan yun po yung ginagamit ng ikalawa nating elemento, ang aktor. Yung aktor naman po, siya po yung nagbibigay buhay sa mga tauhan sa script. 'Di ba? Magkakaugnay sila. Sila ang bumibigkas ng dayagulo, sila ang nagpapakita ng iba't ibang mga damdamin, at syempre sila ang pinanonood na tauhan sa dula. Sa tauhan po, nasa kanila ang kulay. Nasa kanila ang buhay ng isang dula. Ikatlo naman ay ang tanghalan. Ang alinmang pook na pinagpasyahang pagtanghala ng isang dula ay tinatawag na tanghalan. Maaaring sa kalsada, simbahan, stage, harap ng school, or sa kahit saan pa man. Susunod naman ay yung director. Siya yung nagpapaliwanag ng mga nilalaman ng script. Siya yung masusunod kung ano ba yung kailangang emosyon ng mga aktor. Siya yung nasusunod kung ano ba yung kailangan suotin ng mga aktor, kung saan ba magandang itanghal yung dula, at kung ano yung kabuuang mangyayari sa dula ang isasagawa. Panglima, yung manonood. Sila yung mga taong magpapahalaga at magbibigay puna sa pinapanood na dula. Ngayon naman ay dumako na tayo sa mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan. Sa komunikasyon, dapat makilala ng nagsasalita at nakikinig kung ang mga pangyayari ay umaayon sa katotohanan ng buhay.
Dapat bihasang kumilala ang isang tao sa mga pahayag kung iyon ay may katotohanan o isang opinyon lamang. Katulad ng iba pang wika, may mga salita rin ng wikang Filipino na ginagamit upang magpahayag ng katotohanan tungkol sa isang bagay o pangyayari. Ang mga halimbawa ng ekspresyong ginagamit sa pagsasaad ng katotohanan ay yung mga salita na sumusunod. Una talaga, tunay, ayan, tunay na tunay, totoo, totoong totoo, sa totoo lang, tunay na, sadyang, ganun nga, at iba pa. Ang mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan ay maituturing ding pang-abay na panang-ayon. Ano ba pagka sinabi nating pang-abay? Ang pang-abay ay salitang naglalarawan ng pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ngunit sa mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan, ang ginagamit po nating pang-abay ay yung mga pang-abay na sumasang-ayon. Para naman sa ikatlong gawain, panuto, balikan ang binasang dula na Tiyo Simon at pumili ng isang bahagi o diagulong na ibigan. Suriin ang katotohanang nababalot sa eksena, ipaliwanag ito sa pamamagitan ng paggamit ng ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan. Ayan, sa pamamagitan ng ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan, susuriin nyo yung napili nyong senaryo doon sa may Tiyo Simon. At syempre sa inyong pagsuri, gagamitan nyo po ng mga salitang ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan. Ano-ano ba yung mga salita na nagpapahayag ng katotohanan? Kanina ating tinalakay. Halimbawa, totoong nagsisimba ang mga tao tuwing linggo. Ano pa yung mga salitang naghuhudyat ng ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan? Totoo, totoong totoo, sadya, at marami pang iba. Sasagutan po sa long pad ang ating ikatlong gawain at tulad ng sinabi ko ulit kanina, i-attach nyo yung picture ng inyong gawa sa Google form na isisend ko sa inyo. Sa pagkakataong ito, maaari nyo nang i-post ang video at gumawa na kayo ng ikatlong gawain. May kanya-kanyang kayarian o istruktura ang bawat salita. Nabubuo ang bagong salita mula sa salitang ugat sa pamamagitan ng pag-uulit, pagtatambal o pagdadagdag ng panlapi. Tumutulong ang mga salitang ikinakabit sa salitang ugat upang magkaroon ng bagong anyo o kahulugan ang isang salita. Halimbawa, ang salitang gamot ay nangangahulugang panlunas sa sakit. Kapag dinagdagan ito ng hunlaping in at pinalitan ng patinig na u at o, magiging gamutin ang salita na nangangahulugang kilos na kinakailangan upang malunasan ang sakit. Di ba sa bawat istruktura ng salita ay nababago ang ibig sabihin ng salitang ugat. O kanina, gamot, ito ay panggamot, tas gamutin, nangangahulugang ito ay 1 kilos. Ngayon naman kapag kinabit ang salitang halaman sa salitang gamot, magiging halamang gamot. Ang salita na nangangahulugang halaman o damo na may bisang makapagbibigay lunas o ginhawa sa may mga sakit. Kaya kung napapansin natin ang salitang ugat na gamot na kapag dinugtungan natin siya ng iba't ibang salita at binago natin yung kanyang istruktura, naiiba yung kanyang kahulugan. Para naman sa ika-4 na gawain, ibigay ang kahulugan ng mga salita batay sa pagbabago ng istruktura na ito. Ayan, ipapaliwanag nyo lang po yung kahulugan ng bawat salita na may iba't ibang struktura at may iba't ibang kahulugan. Ito po ay susulat nyo sa inyong long pad at muli ang inyong gawa po ay i-attach nyo po sa Google form na isisend ko sa inyo. At kailangan po yung mga gawa nyo po ay huwag nyo pong iwawala dahil pagka po nagkaroon tayo ng face-to-face next week ay kokolektahin ko na po ito at inyo pong i-attach sa inyong LK. Yun lamang at maraming salamat sa inyong lahat.